Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaningningan. Sa ningning ng iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, 10 ng mga hari lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo. Ang mga babae kargang tila mga bata. Ang tanawing ito kung iyong mamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdami pawang kagalakan yaong madarama. Pagkat ang yaman ninyong karagatay iyong matatamo at ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madian at Efa, at sa Seba na may darating silang may taglay na mga ginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran, sa taglay mong katarungan o Diyos siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap maging tapat siyang tunay. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihahain din sa kanya, pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia. May mga kaloob ding taglay nilang alaala, ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya, mga bansay magpupurit maglilingkod sa tuwina. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao siya'y lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim, sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hentil tulad din ng mga Hudyo ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito,
Lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbili na ng ganito. Humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita kaagad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan, hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba sila ng daan pauwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin. Happy Three Kings po sa inyong lahat. Ito po yung tradisyonal na tinatawag nating Three Kings Sunday. Pero ngayon po ang tawag natin dito ay Epipanya. Hindi na Three Kings. Kasi yung ibig sabihin nito, ito yung pagpapakilala ni Jesus sa atin. Ang anak ng Diyos ay naging tao. Jesus ang ipinangalan sa kanya sapagkat ang misyon niya ay maging tagapagligtas. Yan ang ibig sabihin ng pangalang Jesus, tagapagligtas. Sino ang ililigtas niya? Para kanino siya dumating sa mundong ito? Para lang ba sa mga Hudyo? Para lang ba sa mga mababait? Si Jesus ay dumating para sa lahat. Sinabi ni San Pablo na ipinagkatiwala sa kanya ang isang hiwaga, isang lihim na ang pagpapala ng Diyos na ibinigay kay Abraham at ipinangako ng mga propeta ay para sa lahat, kasama na ang mga Hentil, at hindi lang para sa mga Hudyo. Madaling maniwala na ang bendisyon ay para lang sa mga Hudyo. Kasi si Abraham ang nagsimula ng lahi ng mga Hudyo. Ang Kristo ay ipinangako sa mga Hudyo. Ang mga apostol ay Hudyo. Si Jesus ay Hudyo. Si Mama Mary ay Hudyo. Ang mga unang Kristiyano ay mga Hudyo. Kaya maring maniwala na ang biyaya na dala-dala ng kaligtasan ay para lang sa mga Hudyo. Pero hindi po. Ito ay para sa lahat. Hindi nakatali sa dugo o sa isang lahi ang pananampalataya na si Jesus ay para sa lahat. Ito po'y sinasabi ng ating kapistahan ngayon. Si Jesus ay dumating para sa lahat. Kaligtasan na para sa lahat ay sinasagisag po ng mga pantas. Sila po'y hindi Hudyo. Galing sila sa silangan. Iba ang lahi at rasa nila. Hindi nga nila alam ang banal na kasulatan ng mga Hudyo. Sila'y mga mag-aaral na mga bituin, kaya mga pantas. At ang bituin po ay nakikita naman ng lahat sa himpapawid. Pero dahil sa pag-aaral nila, nakita nila na may isang bituin na magdadala sa kanila sa sanggol na espesyal na hari ng mga Hudyo. Nung makita nila ang sanggol, nagbigay sila ng regalo na sumasagisag ng pagkilala nila sa Kanya. Kaya nagbigay sila ng ginto. Ibig sabihin, siya ay hari. Nabigay sila ng kamanyang o insenso. Nang ibig sabihin, siya ay Diyos. Nagbigay sila ng mira. Ito po ay parang anesthesia sa mga nasasaktan. Parang ipakita na siya ay magdurusa, magpapakasakit.
Natagpuan nila ang bata kasi hinanap nila. Mga 2 taon nilang nilakbay na naghahanap, tumitingin sa mga bituin. Ang mga pantas ng mga Hudyo, sila yung mga scribes, alam din nila kung saan ipanganganak ang bata. May banal na kasulatan sila. Kaya nung tinanong ni Herodes kung saan ipanganganak itong ipinangakong hari ng mga Hudyo, tukoy nila kung saan. Galing sa banal na kasulatan. Doon sa Bethlehem ng Huda. Pero hindi nila natagpuan ang bata. Kasi hindi naman nila hinanap. Hindi sila excited. Sa totoo lang, nagguluhan nga sila kasama ni Herodes sa pagdating ng batang ito. Parang guguluhin niya ang kanilang nakagawiang buhay. Kaya naguluhan sila. Wala silang pakialam sa pagkilos ng Diyos sa kanilang bayan. At yan din ang damdamin ni Herodes. Kad nagsinungaling pa nga siya. Interested daw siya kung nasaan yung bata. Kaya pinapahanap sa mga pantas. Ngunit hindi. Ang interest niya ay i-eliminate ang bata na tingin niya ay banta sa kanyang paghahari. Iba ang mga pantas. Nakita nila ang liwanag at sinundan nila. Kahit na malayo, kahit na hindi na alam kung saan ito tutungo, sumunod sila, nagtaya sila. Ang liwanag na sinundan ng mga pantas ay sinasagisag ng ating mga parol ngayon. At tuwing Pasko, ang isang katangi-tanging dekorasyon natin ay ang mga parol. Magagandang mga parol, maliliwanag na mga parol. Ito po'y tanda ng liwanag na dadalhin sa atin upang makilala natin ang Panginoong isinilang. Sinabi po ni Propeta Isaías sa ating unang pagbasa, nililiwanagan tayo ng kaningningan ng Panginoon. Kaya iwanan na natin ang dilim at pumunta na tayo sa liwanag. Sundin natin ang Diyos. Hindi siya nagtatago sa atin. Nagpapakita siya, nagpapakilala siya, at iba't ibang paraan ang ginagamit niya para makilala siya. Ginagamit niya ang ating expertise tulad ng ginawa ng mga Magi. Expertise nila ay ang buwan, bituin, at doon nila nakita si Jesus. Ginagamit niya ang nature, tulad nga ng pagtingin sa mga bituin. Ginagamit niya ang banal na kasulatan. May Biblia din ang mga Hudyo, nakasulat din doon kung saan siya ipanganganak. O kaya, nagsasalita din siya sa atin sa mga direktang nagpaparamdam sa atin, tulad ng panaginip, tulad ng sa katahimikan ng ating panalangin. Sana matagpuan natin si Jesus at kilalanin natin siya bilang tagapagligtas. Nagdadala siya ng liwanag ng kaligtasan. Yan po yung kahalagahan ng kapistahan natin ngayon. Kaya nung December 25, isinilang ang bata. Ang focus ay nasa bata. Nung Feast of the Holy Family, ang focus ay nasa pamilya na tumanggap sa bata. Nung November 1, ang focus ay sa nanay. Kadakilang kapistahan ni Maria na ina ng Diyos. At ngayon naman, ang focus ay para kanino siya dumating. At sa pagpapakilala ni Jesus sa atin, pinapakita na siya'y dumating para po sa lahat. At ang mga pantas ay sagisag ng lahat.
Kaya po, lumapit tayo sa Kanya. Hanapin natin siya. At mag-alay tayo sa Kanya. Yan yung pakahalagahan ng ating kapistahan ngayon.